Okay, on this last video, this will be the tutorial for you to actually walk through the activity number 1. So for the activity number 1, we'll be using an A4 size with 150 resolution na papel. So kailangan natin makakreate ng mga 1 by 1 photo ninyo at saka 2 by 2 na pwede mong gamitin sa future mo. Like, mangingi sa'yo pag mag-apply ka ng work or sa mga ID pictures mo, pwede nyo siyang gamitin. Okay? Sa curriculum vitae mo or yung resume mo, kailangan ng photo doon. Pwede mo nang gamitin yung formal edit natin dito. Okay, so ito yung kaninang nasa early video natin or video number 1 na canvas na ginawa natin from an A4 with 150 resolution and a 1 by 1 na roller guideline. So ngayon, gusto natin na kalahatiin siya. So kuhanin natin yung gitna. So ayan, kakalso naman siya or magkiklik siya pagka nasa gitna siya ng papel. So let's try to create a rectangle with color red para makita natin yung hangganan. Okay, so wait lang. So para makita natin yung hangganan ng hanggang saan ba yung gagamitan natin ng 2 by 2 at kung hanggang saan ba yung gagamitan natin ng 1 by 1. So let's color up the red yung gagamitan natin ng 2 by 2. Tapos yung mga 1 by 1 natin, color up natin ng white so that we can actually see. Pero medyo masakit sa mata, so yung red gawin na lang natin na around green siguro ng konti. Ayan. Okay, so ito lahat 1 by 1 and to lahat 2 by 2 yung gagawin natin. So let's try to create na another na mga guides natin. So imbis na punuin natin ng guides, kahit ito lang 6 pwede na. So bakit, sir? Bakit hindi na lang natin punuin para kompleto? So pwede naman yun kung sinisipag ka. Much better din para at least ma-practice ninyo. Pero kasi, once na mag-create tayo ng rectangle na isa, and then coloran natin siya ng let's say white, tapos yung background, ibahin na rin natin yung kulay. Baka kasi mamaya malito tayo. Ayan, yung background gawin natin naman na pitch naman sa 1 by 1. Pitch. Yan. So, lagay ulit natin tong 1 by 1 na square mo sa taas. Okay, so dun sa mga makukuha nyong resources, naglagay ako dyan ng mga naglagay ako dyan ng mga formal like this one. Ito mga formal to, diba? So pwede mo siya gamitin. So kuha ako ng isa for now. So ayos. Open ko muna. File open. Isa na to. At saka isa nitong isa pa. So pwede kayo mamili pwedeng panlalaki. Pwede pang babae. Tapos kuha rin ako ng mga tao na lalaki sa babae. Basically, yung inyo, yung gagamitin nyo, dapat ay picture ninyo, ha? Ito ay picture ng iba lang para lang makapag-sample ako sa inyo. So, yan. Select ko lahat. Dadaling ko dun sa ginagawa natin. Saan type? Hindi. Saan ba siya nakalagay? Teka lang, ha? Po-close ko muna yung iba. Dito po pala ito. Okay, so let's move on dun sa ating ganito yung mangyayari sa inyo pagka marami na kayong document window or tabs tapos hindi nyo binidelete. Okay, ito yung activity 1. So yung mga dinadrag ko ay ito. So imumove ko pa siya sa activity 1. Yan. Okay, so pwede natin siya ngayon nakuhanin. So sa 2 by 2 babae yung gagawin ko and then sa 1 by 1 lalaki yung gagawin ko. So ganito lang kadali yung gagawin nyo on the 1 by 1. So kailangan nyo lang na tanggalin yung white background at ilagay kayo dun sa mismong photo. So meaning ikaw yung magiging gitna, ito yung white background mo at dapat ito yung foreground mo. Okay?
So let's start. Kailangan nating ma-delete ngayon tong white. Ang pinakamadaling paraan ay pwede nating quick selection, magic wand, or magic eraser. So ako, quick selection ko para medyo mahirap. Pero kung may nakikita kayo mas madaling paraan, marami. Yung magic eraser, madali rin. Okay? So, ito lang. Para sa mga basics, baka dito kayo madalian. Tapos layer via cut. Okay, so delete ko na yung background and pwede ko pa linisin. So, make sure nasa layer 1 tayo nakatingin and then delete natin to. So, try to taasan pa yung hardness kasi mababa. Ano? Yan. So, actually, gilid natin siya at ilagay natin to doon sa mismong 1 by 1 picture mo. Yan. Ngayon, we have this 1 by 1 formal attire mo. So, gusto mo na yung picture mo ay maalis din yung background. So, dito, gamitan ko na siguro magic eraser. Babaan natin tolerance, 22. Okay? So, ano pa? Try natin putulin. Pwede ako gumamit ng polygon ng lasso. Okay, so putulin natin siya dito. And then, yung picture mo ay ilagay mo dito. So, nakaibabaw pa siya dun sa mismong, formal attire. So, lagay natin sa likod. Sana siya? Okay. Lagay natin sa likod ng formal attire. So, babaan natin. Hold shift para yung constraint kung ayaw nyo mapipi or lumobo yung ulo nyo. Ngayon, pag masyadong malaki yung attire mo, kailangan mo siya liitan, Okay? Para mag-fit doon sa mismong leeg mo. Para maganda-ganda siya tignan. So, sabihin natin, sir, kapos po. Ayan. So, ngayon, pwede natin gamitin yung natutunan natin. Rectangular marquee. Tapos copy. Layer via copy. Make sure doon tayo nakaselect sa mo So deselect nga natin para hindi tayo malito lahat. Pangalanan natin to na suit. Ayan, suit. Tapos ang mukha mo ay yung face. Tapos itong rectangle ay yung background na rectangle. Background 1. So ngayon, si suit, kailangan natin i-copy itong part na to, layer via copy. So, meron ka ng isa ulit nito. Tapos, pwede natin siyang, anong gagawin? Extend. Tapos, atake ng konti. At yan. Wala, medyo ayos, di ba? Next naman, sa kabila naman, layer via copy. Atake natin to. At ibaba ng konti para mas mukhang mas seamless. Okay, pagka hindi masyadong maayos, pwede mo naman gamitan ng eraser o kaya i-fix mo pa ng konti. Yan. So, kung okay na sa'yo to, pwede mo siyang i-group ngayon. Asan na si suit? Suit, face, background, i-group mo, group 1. Yan. Kasama yung mga layers na ginawa mo kanina, baka mamaya hindi sila masama. Kaya nawala. Ayun. Kaya yun ito. Layer 1, layer 2, tapos forward mo. Ayan. Okay. So, kung lahat ng nasa group 1, i-alt mo, class. Alt. Tapos drag. Ayan. So, mamumultiply mo siya at mamamass produce mo. Okay. So, ngayon, bakit sinabi ko na kahit tatlo lang okay na? So, ngayon, i-close natin yung groups para makita mo dito group 1, group 1 copy. I-select mo yung tatlo. And then, yan. Itabi mo lang siya. And then, select mo na yung tatlo ulit. Ay, baka dalawa na lang yung kasya. So, kahit dalawa, select mo. Okay. So, ngayon, pwede mo na sila i-select lahat. Once na na-select mo lahat, pababa naman. Yan. Pababa. And pababa. And pababa. And pababa. Ngayon,
So, na-realize mo, mahirapan kang gupitin. Kasi wala kang nilagay na border. Ngayon, yung border na yon kailangan mo siyang ilagay. Paano ngayon gagawin mo? So, technically, mas madali kung nilagyan mo siya agad ng stroke. So, ngayon, pwede mo naman iselect yan isa-isa. So, let's say stroke. Ayan, black stroke. So, pili ka. Kailangan straight. Tapos, pag masyado malaki, litan mo ng konti. Ayan. Para merong kahit Control H para mawala saglit yung ruler na makikita mo na may lining na ng stroke. So ngayon, yung stroke na yon mas madali kung hindi mo dito gagamitin. So tanggalin natin yan. May isa pang paraan. So etong background na to, blending option, stroke, tapos size. Lakihan natin. Teka. Wala. Outside. Inside. Try natin inside. Yan. Tapos, lakihan natin yung stroke inside. Yan. Okay? So, matugupit mo siya ng sakto. Isa, bakit pa tayo nag-blending options? Para makopy natin yung stroke. Copy layer style. Tapos, ipe-paste natin sa lahat ng background. Okay? So, hanggang sa makumpleto natin lahat ng background na meron. Pero class, again, itong tinuturo ko na to is for you to experience na mahirap pagka late mo na siya nilagyan ng layout. Na dapat, kung ikaw ay gagawa na sa Photoshop, lagyan mo muna ng stroke bago mo siya i-copy or i-mass produce. Okay? Para hindi mo siya isa-isa lalagyan ng stroke. Di ba? So, tingnan naman natin once na makita nyo na may stroke na. Mas madali na siya gupitin. Okay? Makikita nyo. Kasi, plus, pagka may stroke na yan, may outline na siya kung saan mo siya gugupitin mismo. So, hindi yung parang wala na tatansyahin mo siya. So, pwede yung tendency magpaling-paling. So, let's try to create the second one. Nga pala, bago nyo i-mass produce, kung gusto nyo magtanggal ng mga blemishes and mga pimple-pimple, kung wari, eto, ganito lang naman yan, class. Brush, and then maliit na brush, yung sakto para sa pimple. Tapos, alt, kuhanin mo yung kulay na malapit sa pimple, at saka opacity na medyo mababa, at saka hardness na medyo mababa din. Okay? So, kuhanin mo using the alt yung kulay at saka mo i-make up. Okay, para mawala lahat ng blemishes, pimples, and so on. Ganun din sa eyebags class. Okay? So, pwede mo siyang tanggalin. At maayos yung iyong face. Okay? So, dapat, before mo i-mass produce, naayos mo na yung blemishes mo. At saka medyo makinis na tignan, di ba? Okay, so let's try na tanggalin ulit itong background. Ayan. Tapos, pag okay na yung background, gawa tayo ng ano. So, yan. Kailangan natin 2x2, di ba? So, kulang to. Kailangan itapat ko dito yung ruler natin at saka makakuha ng 2 inches by 2 inches. Balik tayo sa 0. Dapat dito yung 0. And then, dapat dito yung 2 inches. At saka dito yung isa. Okay? So, gawa tayo rectangle na puti na magiging background nyo para formal. At saka ikaw, yung face mo, face girl. So, hold shift para hindi mapipi. Okay, so tanggalin natin ulit to yung white background. So, obra ba naman? Madali lang pala. Okay, so ibabaw natin yung suit. Sana sakto na to, ano? Mukhang hindi. So, pwede nyo rin naman siyang i-modify. Nasasakto dun sa kanya.
Okay, so pagtabaan ng konti para sumakto dun sa leeg. Okay, yan, di ba? Ngayon, once na okay na, alam nyo, tingin nyo okay na tong suit na to. Pwede mo siya i-cut, di ba? Or, etong suit na to, pangalanan natin suit woman. Ibabaw ko dito. At tapos silang dalawa ni Face Girl ay i-create clipping mask ko. Okay? Para nasa loob sila ng rectangle. Di ba? So, hindi sila lalagpas. Naka-create clipping mask sila. So, naka-connect sila doon. Again, gagawa ako ng group ni 2x2. 2x2 group. So, ipasok natin yung rectangle, face girl, suit woman na naka-clip mask sa loob. And then, pag okay ka na dyan, ganun din naman gagawin natin. So i-mass produce lang natin. Oops! Tandaan yung outline. Paste natin yung layer style. Pag naliliitan ka sa outline na yon, pwede mo ulit ayusin yung stroke dito. Tapos gawin mo namang mga 3. Yan, mga 3. Tapos again, yung group na to, i-mass produce mo. Okay? Tapos, pag okay ka na dyan, close natin yung group para mas madali mong maselect lahat. Then, pababa naman. Kaya pa ba? Parang di na kaya. Putol na to. Okay, so yan. Meron kang 8 pieces. Sa isang A4 na bibilin mo na photo paper, marami ka ng magiging 2x2 at saka 1x1. Actually, pwede ka gumawa ng 12 na 2x2 tapos bawasan mo yung 1x1. Depende sa kapagkangailangan mo. Okay? Pero pag ito sinave mo, pwede mo na to laging ikaw na yung mag photocopy or mag-print ng mismong photo mo on a photo paper. Mas makakatipid ka kasi mahal din magpa-print at magpakuha ng ganito tapos magdadala ka pa ng formal mo or manghihiram ka dun sa studio when kaya mo naman ang i-edit ng ganito. Okay, so after that, we're just gonna try to save that for PSD activity 1. Ito yung trial. Sample. And then, once na finish na yon, file save as, save ka ng JPEG, sample JPG, at save ka rin ng PNG para kumpleto, di ba? Meron ka ng JPEG, meron ka pang PNG. Okay, so you have those files. I'll be putting those files on your folder na kung saan ay makikita nyo yung Photoshop resources. So, sa activity examples, output sample. Dito ay ilalagay ko lahat nung generate ko dito sa activity na meron tayo. Okay, so PSD, PNG, at saka JPEG. Okay, yan. So, kompleto. 3 types of file. At saka yung pinaka-sample mismo ng kailangan kong makita dun sa output ninyo. Okay, syempre kung lalaki, nasa sayo kung anong gagamitin mong suit, di ba? Pero yung paggamit ng suit, dapat kung ano yung suit mo sa 1x1, yun din yung suit mo sa 2x2. Okay, so para mas formal. Then if you have questions, again, it could be asked through your group chat or pwede rin naman sa mismong klase natin when we go back to discuss other lessons na meron tayo on this final term of the computer software applications. Okay? And I guess that's the complete discussion for the basics of Photoshop and how you can run or work through your activity number 1. Okay, so thank you very much for listening and hopefully once again we'll have this opportunity na sobrang
magkaroon kayo ng self-paced na kumbaga review para mas makita nyo yung pinaka-interface ng mga software na pwede nyo pag-aralan. Okay? So, thank you.